Hi guys, ako nga pala si Suneyo and welcome dito sa aking YouTube channel. So, kung gusto mong matuto sa mga math related sa math, kindly subscribe to this YouTube channel. So, ang una kong ituturo sa inyo is kung paano mag-eliminate ng arbitrary constant. So, for short, elimination of arbitrary constant. So, alam naman natin kung engineering ka or math BS Math ka, alam naman natin kung paano mag-derive or differentiate. So, magagamit ngayon natin yan dito sa elimination of arbitrary constant. So, for example, may problem tayo na y equals to C1 e raised to x plus C2 e raised to negative x. Ayan. Mukhang ano yung e natin. Ayan. So, dito, in order to eliminate, ano bang i-eliminate natin dito? Ang i-eliminate natin dito is ito, tapos ito. So, yun. So, paano ang gagawin natin? So, i-derive natin. So, y prime equals to, ano ang derivation nito? Same pa rin. C constant e raised to x minus, bakit minus? Kasi nga, ibababa natin ito, dito. Which is sign lang din yan. Yung sign niya, ibababa natin. So, C, pakita C natin. C2 e raised to negative x. Yan. So, binaba lang natin yung sign niya. No? So, ibababa natin. Kumbaga, considered as 1 lang. Kasi nga, considered as 1 lang din to. 1, negative 1x lang din yan. So, pag binaba mo, magkakaroon C2 lang din yan. Ayun. Ngayon, so, hindi pa natin na-eliminate. So, mag-ano pa tayo? I-derive pa natin. So, pang second order na tayo. So, y double prime equals to, ano, yun pa rin, ibababa natin to dito. So, magiging C1 e raised to x pa rin siya. And then, negative, pag binaba mo dito, negative, multiply by negative is positive. So, magiging positive C2 e raised to negative x. Ayan. So, meron tayong first equation, meron tayong second equation, at meron tayong third equation. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon dito is we are going to, para ma-eliminate, kasi hindi natin sila ma-eliminate ng isa-isa. Okay? Hindi natin sila ma-eliminate. Kung titignan mo, dinerive na natin, pero still, andito pa rin sila. So, anong napapansin nyo? Sige, 5 seconds. Anong napapansin nyo? Meron ba kayong napapansin? So, kung mapapansin ninyo, dito sa taas, sa equation 1, sa equation 1, parehas sila ng value sa equation 3. Parehas na parehas sila. So, anong gagawin natin? So, hindi ko alam kung naturo na sa inyo to, pero pwede nyong i-substitute yan. No. Isa-substitute natin. So, ang mangyayari dyan, dahil itong equation 1 is parehas sa equation 2, so equal sila. Tignan niya, sa equation 1, ano bang meron sa equation 1? C1 e raised to x plus C2
e raised to negative x. So, yun sa equation 1. So, tignan natin naman sa equation 3. Parehas sila. C1 e raised to x plus C2 e raised to negative x. So, they are equal. So, basically, kung isa-substitute natin yan, no? So, magiging y equals to y double prime. Okay. Or kung gusto natin mas detail talaga, or sumunod tayo sa rule, y double prime equals to y. Hindi y, yan y. So, yan. So, na-eliminate na natin yung constant natin by using a derivation hanggang second order and then isa-substitute lang natin, So, ito na ba yung final answer? Pwede. Pwede na to yung final answer mo. But, para mas simplified, ang gagawin natin is y double prime, ilipat natin si y, itong y, dito sa kabila, sa left side. So, maging minus y is equals to 0. So, ito na ba yung magiging answer natin? Pwede na to. Pwede na to yung answer na to. Okay? So, pwede na yung answer na yon. Now, we are going to, solve another. Magsosolve pa tayo ng panibago kasi napakadali lang naman nun. Napaka-basic, di ba? Napakadali naman ng differential equation, yung elimination of arbitrary constant, napaka-basic. So, napaka-basic, di ba? So, wait lang. Buburahin lang natin ito. Kasi napakadali lang, no? Parang ka lang kumain ng candy. Kadili lang pala ng differential equation, di ba? So, ngayon, eto na. Hanap tayo ng mas mahirap. Mas mahirap pa sa mahirap. Eto, mahirap din to. So, natin, y equals to 4 plus C1. Wait lang, pangit yung siya natin. C1 e raised to 3x. Ayun, medyo mahirap. Kasi yung e may raised to 3x na. Ayun. So, ulitin natin. Hanapin muna natin yung first order niya. So, ang unang order niya is y prime. Y prime equals to, ibababa natin ito. So, ito, considered as, 0 na yan. So, magiging 0. Bakit naging 0? Kasi nga, di ba, ang y prime is dy all over dx yan, di ba? Kung naaalala nyo. Yung 4, wala naman siya. Respect to x tayo, di ba? So, mawawala na. So, magiging 0 to plus ibababa natin to. Itong 3. Yan lang kasimple. Ibababa natin itong 3. So, magiging 3 C1 e raised to 3x. Ayan. So, pero meron pa rin C. Meron pa rin C1. Di ba? Meron pa rin siyang constant. So, anong gagawin natin? So, tanggalin na lang natin to isa para mas mukhang maayos tayo. Control-Z na lang natin. Ito. So, ilalagay na lang natin 3. Ano na ulit yun? 3 lang. 3 C1 e raised to 3x. Lang pa, baka magulo. 3x. Ayan. So, ito na yung first order natin. So, ang gagawin natin dito, yung second order pa natin, hindi na. Bakit?
may mas madali pang option dito. So, pwede natin sila i-divide both sides by 3. So, i-divide natin si 3. Ayan. Ayan. So, meaning, makakancel si, sino makakancel? So, makakancel si 3, makakancel si 3, mapupunta sa kabila. So, ang ending, ang mangyayari is magiging y prime over 3 equals to C1 e raised to 3x. Ayan. So, basically, ito na yung, may napapansin ba kayo sa equation 3 natin? Ito yung equation 3. Napapansin ba kayo sa equation 3 natin? May napapansin nyo? Dali, ano napapansin nyo sa equation 3? So, ang napapansin natin, di ba ito yung equation 1? So, kapag sinubstitute natin itong value na to, dito, kasi same lang sila, C1 e raised to 3x, parehas lang, di ba? So, pag sinubstitute natin itong value dito, matatanggal na natin si constant. So, ang gagawin natin, ha? So, dito na lang tayo. Continuation. So, ito yung gagamitin dito natin, si 1. So, y equals to 4 plus ano ang value ng C1 e raised to 3x? Ito. Si y prime. Y prime all over 3. Ayan. So, may y prime all over 3 na tayo. So, na-remove na ba natin si constant? Hindi pa. So, ang gagawin natin, i-multiply natin sila both sides. Laki. Both sides by tingin nyo? By 3. Para makancel si 3 dito. Okay. Pwede ba tayo maging answer to? Sa school namin dati, hindi yan tinatanggap. Hindi ito tinatanggap itong answer na to. Pero pwede na yan. Pero, syempre, simplify pa natin. So, tatanggalan si over 3. So, makakancel siya. Makakancel si over 3 dito. Mamumultiply naman ito dito. And then, ito dito. Mamumultiply siya. Ayan. Kasi nga, mamultiply natin sila. Both sides. Okay. So, ilalagay na natin, ha? So, ilalagay na natin. So, continuation nito is dito na lang. Ayan. So, multiply natin, di ba? So, magiging 3y equals to 3 times 4. Dali lang, 12. Dapat alam niya to, ha? Para hindi na kayo magkakalkyu. Kasi hindi na naman kailangan talaga magkalkyu sa DE. Maliban na lang sa application. Okay? Plus y prime. So, ito na ba yung answer natin? Pwede na to. Ito na ang ating answer. So, ikaw, kung anong trip mo, di ba? Pwede na to yung maging answer mo, or pwede mo pang simplify. Lilipat mo sinong lilipat mo? Ililipat mo si ito, si 3y tsaka si 12. So, pag pinaglipat mo silang dalawa, ang mangyayari dyan, so, iwan mo si y prime dito. So, magiging y, lalagay natin dito sa kabila, kunwari. No? So, y prime minus 3y equals to negative 12. So, ito na yung ating final answer. So, pwede na rin to. Pwede na rin yan. So, ayun lang muna. Thank you for watching. So, next time na tayo sa try ko. So, ito na muna ang aking first video. So, maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo pang matuto at kung gusto nyo pang magkaroon ng knowledge when it comes to differential equation or any math problem, please subscribe to this YouTube channel. At the same time, i-hit nyo na rin yung notification bell. At the same time, leave a comment dito sa
video na ito. Yun lang. Bye-bye.